Tuloy po natin ang ating pagtalakay sa ating paksa sa Sunday School na tinatawag nating Revisiting 1689 London Baptist Confessions of Faith. So, andito po tayo sa paksa na of the gospel and the extent of grace. So, ang ebanghelyo at ang extent o ang paglawak o pagpapatuloy ng kanyang biyaya. So, sa bahaging ito ay tinatalakay natin yung kahalagahan ng ebanghelyo at ang kahalagahan ng pagpapakalat nito. The importance of the gospel and the importance of the evangelism or spreading out of it. So, last time, tinignan natin yung paragraph 1 at ang paragraph 1 ay nagpapahayag ng unang revelation ng gospel, the first revelation of the gospel. Ang mga tipan ng mga gawa ay nilabag ng kasalanan ng mga tao at hindi nakapagbigay ng buhay. Ikinalugod ng Diyos na ipangako si Kristo na binhi ng babae sa pamamagitan niya ay tatawagin ng mga hinirang. Bubuhayin ang pananampalataya at pagsisisi sa kanilang puso. Sa pangakong ito, ang pinakadiwa ng ebanghelyo ay nahayag bilang mabisang paraan ng panunumbalik at pagliligtas ng mga makasalanan. So dito ay malinaw na ipinahayag ang ebanghelyo sa panahon na ang tao ay nahulog sa kasalanan. So agad-agad na naipahayag. In fact, in Genesis 3:15 was given to us in the context of sin. So Adam and Eve fell into sin, and at that very point in time, God reveals His gospel. Kanyang ipinahayag ang kanyang ebanghelyo na meron daw isang binhi ng babae, no, na siyang sasaktan at susugatan ng binhi ng ahas, ngunit siya sa huling sa kanilang labanan ay kanyang dudurugin ang ulo nito. So dito makikita pa natin na merong kaagad na pagpapahayag ng ebanghelyo. Kung gaano man kalinaw ito sa mga taong bumabasa o kay Adan o sa sino mang mga tao ng panahon na yon, hindi natin alam. Pero ito ay sapat para makita na ang Panginoong Diyos ay nagsasabi na ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng performance ng isang tao o hindi sa pamamagitan ng kanyang mga gawa o ng kanyang pagsisikap na iligtas ang kanyang sarili, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya sa isang pangakong tagapagligtas na darating na siyang tatalo doon sa tawag nito, no, doon sa ahas na walang iba kundi si Satanas. Yun yung initial promise. At ito'y sapat na, as I said, no, kanina. Although we don't know how it was clear to them, and yet it is enough. That was enough or sufficient for them to see the salvation. That salvation will come by grace from God alone through the promised seed. And the point of that is that the only way sinner has ever been saved from Adam until now is through faith in God's Messiah. So ang kaligtasan sa lumang tipan ay sa pamamagitan ni Jesus, hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa batas, sapagat ang sino man ay hindi makakasunod ng lubos, ng sakdal sa batas ng Diyos, no? Parang pag tumingin ka sa salamin, yung salamin, kumbaga yung batas ay yung salamin. Pag tiningnan mo yung salamin, hindi lilinisin ng salamin ang dumi sa iyong mukha. Tama? Kung may dumi yung mukha mo, pag tiningnan mo yung sarili mo sa salamin, hindi bigla na lang lilinis ito. Na magiging magic mirror. No? Kundi pag tumingin ka sa salamin, ano makikita mo? Dumi. No? Kung ano yung problema sa itsura mo. So yung batas,
ay binigay para makita mo na mayroon kang problema. Para makita mo na mayroon kang dumi. Hindi para sabihin sa'yo, pwede kang maligtas kung susundin mo ako. Hindi. Sapagkat pagtingin mo sa batas, ang nakita mo, sumuway ka na. No? Pagtingin mo doon sa batas ng Diyos, ano nakita mo? Sumuway ka na sa kalooban ng Diyos. Yun ang kagad ang ipinakita ng batas. Kaya ang kaligtasan na hindi sa batas, hindi sa pagsunod sa batas, kundi sa pagsunod sa nakasunod sa batas. Walang iba kundi ang darating na Messiah. Then, yung paragraph 2 naman, ipinakita rito yung pangako ang pangako ni Kristo at kaligtasan sa pamamagitan niya ay nahayag sa mga tao sa pamamagitan ng salita ng Diyos lamang. Ang ibig sabihin, hindi mahahayag ang kaligtasan sa pamamagitan ng anumang bagay maliban sa salita ng Diyos na nakasulat. So, hindi pa pwede na masabi mo, oy, naligtas ako dahil nang tumingin ako sa araw, nakita ko na may kakaibang kapangyarihan ito na nagsasabing may Diyos na tagapagligtas. No. Ang sinasabi ng araw, may Diyos na umiiral at may Diyos na makapangyarihan, pero hindi sinasabi na may Diyos na tagapagligtas. Naintindihan natin? General revelation is not sufficient for us to understand salvation. General revelation is sufficient for us to understand that there is God who exists. There is God who deserves or worthy of our worship and service. There is God that we have to honor. But it is not sufficient for a person to understand God's salvation. Only the written word of God. No? Kaya revealed written word in the gospel. So, dapat ang isang tao makapakinig ng salita o mabasa ang salita para maintindihan ang ebanghelyo. So, maliban doon, walang kaligtasan na mauunawaan. May mga nagsabi sa kanilang mga experience na nanaginip nila, o maring si Constantine, if you remember the story of the Emperor Constantine, na nung panahon na ang Roman Empire ay kalaban ng Kristyanismo at kalaban ng mga Christians at pumapatay ng mga Kristiyano sa isang hindi maintindihang dahilan ay that was 313 AD, I guess, when Constantine had a vision. Habang siya nakasakay sa kabayo at may nakita siya na parang pangitain sa clouds na merong cross. At sabi niya mula noon, he declared himself to be a Christian or a believer. Well, I don't know if that was really the thing that convinced him to understand salvation. But one thing is sure, si Constantine ay naging kabahagi ng mga council. In fact, kasama siya sa Council of Nicaea na nag-condemn kay Arius. Nang si Arius ay nagturo na ang Diyos ay lumikha ng kasama niyang maglilikha. Walang iba kundi si Kristo. Na siyang itong katuruan na ito ay kinondem sa Council of Nicaea at ni-revive ng mga Jehovah's Witness sa panahon natin ngayon. Di ba? That Jesus Christ was created by God to be His co-creator. But it was condemned. In fact, Constantine was there. Constantine was there. So, I don't know ano talaga yung naging daan ng conversion niya. Kung talaga na-convert si Constantine, I believe, maaaring siya'y na-convert doon sa pakikinig niya ng salita ng Diyos sa mga pastors and sa mga churches, sa mga pag-participate niya sa mga gawain ng Christianity during those days. No? Pero yung kanyang pangitain na yun, yun ang kanyang patotoo. Pero malinaw pa rin tayo sa Bible that man should understand the gospel, should understand the way of salvation through the Word of God. Maaring binasa niya,
nabasa niya, no? Or narinig niya. So, yun ang pwede kong sabihin dyan, ano? May mga testimony, mga Muslims na naging Christian sila sa mga dreams nila. Ay, yung isang, di ba sa recent na namatay na isang, di ba, yung Muslim na naging sikat siya dati, na sulat siya ng mga libro. And yung ayon sa kanyang kwento, he was converted because of his dream about Christ. Well, that is his testimony, and his dream cannot be gauged and measured by anybody. Wala naman pwede mag-question dyan eh. Sa experience niya yan, no? Pero, gaano ba talaga niya naintindihan yung gospel? At paano nagkaroon ng talagang conversion at that very point in time? Yun ang isang bagay na hindi natin matitiyak. Kasi pwede ang mangyari, meron kang mga experiences na kakaiba at nag-lead sa iyo para makinig, magbasa at mag-aral at doon mo naintindihan ang ebanghelyo ng lubusan. Pwede ganun eh. No? Diba? May mga experience yung iba sa atin na may sakit siya, nagkasakit. Diba? If you remember, merong member sa church natin, si Kuya Kit, no? Nung araw napaka-antagonistic niya sa mga Christian na katulad natin. And naalala ko, nagda-drive siya sa isang member pero para umatin ng church, pero nandun lang siya sa labas, hindi siya pumapasok. Kahit napapasukin mo pa yan. Kaya dito lang ako. Ang ganun yan. So until one time, na mild stroke siya. Nung na-mild stroke siya, parang nag-iba. Nung dinalaw sa bahay, dinalaw ko, kuya, na-mild stroke ka pala. Oo nga eh. Sabi niya, siguro may plano ang Diyos sa'yo. At Bible study tayo. Siguro nga. No? So pwede sabihin natin, ginamit yung experience na yon para ma-lead siya doon sa pakikinig ng salita ng Diyos na naging daan para maintindihan niya yung gospel. So, yun ang sa akin ay mas tama at mas malinaw. Pero general revelations or any experiences apart from hearing the truth about Christ from His Word will never lead a person to the understanding of salvation. So, there must be the encounter of the gospel. And the point is, when God in His sovereign prerogative determines to save, He does so by sending the gospel to those whom He has chosen. Yun ang isang dapat na clear sa atin. Kung talagang ililigtas ng Panginoon ang isang taong yan, magpapadala ang Diyos ng mga ngaral, magpapadala ang Diyos ng pamamaraan upang mapakinggan niya ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Huh? Okay. Now, let's go to the third paragraph. Basahin natin. Ang pagpapahayag ng ebanghelyo sa mga makasalanan ay isinasagawa sa iba't ibang paraan at iba't ibang lugar ayon sa makapangyarihan at kalugod-lugod na kalooban ng Diyos. Ito ay ipinagkakaloob sa mga banal at mga tao na may mga pangako at pagtuturo ukol sa pagsunod sa ebanghelyo. Ang pangako ng pagpapahayag ng ebanghelyo ay batay sa anumang mabuting paggamit ng mga tao sa kanilang likas na kakayanan na nanggagaling sa likas na liwanag na karaniwan sa lahat. Kailanman ay walang taong gumamit ng kaliwanagang ito at hindi maaari. Sa makatuwid, sa lahat ng panahon, ang ebanghelyo ay nahayag at ipinagkakaloob sa mga tao at mga bansa, pinalawak man o pinakitid sa iba't ibang paraan ayon sa minagaling ng kanyang kalooban. Ngayon, ano ang pwede nating, how can we summarize this paragraph 3? I can summarize it this way. So, dito makikita natin that that there is the God, yung God, ay meron siyang sovereign dissemination of the gospel. Yung pagpapakalat ng ebanghelyo is according to the sovereign will of God.
and according to the sovereign direction of God. Ang Diyos ay nagpapasya sa kanyang soberanong kalooban kung papaano ipakalat ang kanyang salita, kung papaano ipakalat ang kanyang kalooban at ang kanyang ebanghelyo sa malawak, ang sabi rito, umakitid na paraan. So, ibig sabihin, maaaring malawak ang maaabot o minsan ay hindi, kukunti lang ang maaabot. So, it is always under God's directions. It is always under God's direction. In the Old Testament, the Word was revealed in various portions and ways, mainly to where? The Jewish nations. No? Saan ni-reveal ang salita ng Diyos, ang Ebanghelyo sa Lumang Tipan? Mas malawak at mas maraming pagkakataon sa bayan ng Israel, sa bansa ng mga Hudyo. At ito'y pinahayag sa iba't ibang paraan. Hebrews chapter 1, verses 1 and 2. Long ago, at many times, and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed the heir of all things, through whom also He created the world. So the Lord disseminate His Word and His Gospel in various ways, many times and in many ways, through our fathers and through the prophets. Of course, sabi in the last days, through His Son. Now, as I said, formerly, God spoke almost exclusively to the Hebrew fathers. Anong ginamit? Yung mga patriarka, yung mga leader ng bayan ng Israel. Abraham, no, ang mga patriarchs, Moses, and the prophets. Sila yung ginamit ng Diyos. Noon, makikita natin na kung meron mang naliligtas na mga hintil, sila ay exception to the rule. Kumbaga parang kukunti lang. Hindi talaga mas marami. Ilan-ilan lang. Mabibilang lang. Matutukoy lang halos kung babasahin natin ang Lumang Tipan. Hindi natin alam kung meron talagang mas marami pa, pero kung titingnan natin ang Lumang Tipan, hindi marami, kundi ilan lamang. Halimbawa, ang mga taga-Ninive, no? Mga taga-Ninive, sabi sa Tagalog, pero basa daw nila Ninive. Sabi ng mga pagbasa ng mga Amerikano, Ninive. Pero ang basa ng mga British, Ninive. Kasi iyon eh. Sabi niya, sabi mga Amerikano, Marte, Ninive. Ngayon, nakarating ang ebanghelyo roon. Ang Ninive, o Ninive, ay capital city ng Assyria. No? Yan ang capital city ng Assyria. At marami nakapakinig doon. Hindi sila mga Hudyo. Hindi sila mga kasama sa lahi ng Israel. So, isang pagkakataon lamang na marami ang nakapakinig. At maaaring marami ang naligtas. Pero, mas maraming pagkakataon saan makikita ang pagkilos ng Diyos sa bayan ng Israel. No? Hindi lang yun. Alam din natin na merong possibly naligtas ang isang Syrian general na ang pangalan ay si Naaman, no, sa panahon ni Elisha, o si Rahab na isang prostitute sa lugar ng Jericho, at ang iba pa. However, mas marami sa mga Gentile nations na nakapaikot sa bayan ng Israel ay nasa kadiliman at walang naiintindihan pagdating sa ebanghelyo ng kaligtasan. Pagdating sa Bagong Tipan, mapapansin din natin, ngayon na kumalat ang ebanghelyo mula doon sa Jerusalem patungo ng Judea, ng Samaria, to the uttermost part of the earth,
Pero mapapansin natin na hindi lahat ng bansa ay nagkaroon ng pakinabang equally sa liwanag ng Ebanghelyo. Nung kumalat ang Ebanghelyo sa Europa, sa lugar ng Roma, hindi pa nadidiskubre ang maraming bansa. Hindi pa nakakarating ang Ebanghelyo sa maraming lugar sa Asia. Merong Asia Minor, na kung tawagin noon, na yung Asia Minor, bahagi na rin ng Europe ngayon. Tulad ng Turkey, ay Asia Minor yan nung panahon, pero ngayon ay ang Turkey ay bahagi na ng Europe. So doon kumalat, umiikot-ikot lang Ebanghelyo sa bahagi ng Rome, aring Spain, pero wala kang maririnig na patungkol sa nakarating ba ang Ebanghelyo sa Germany, nakarating ba sa Scandinavian country, nakarating ba sa eastern part ng Europe, sa ilang bahagi ng Africa o sa Amerika na hindi pa naman nadidiscover nung panahon na yun, no? Isang napakalaking bansa. Wala. Diba? Hindi rin lahat ay merong liwanag ng Ebanghelyo. Bago dumating si Magellan dito, ay siguradong marami namang Pilipino na nabubuhay pero sa kadiliman, walang naiintindihan. Kailan dumating ang Ebanghelyo ay noong sumakop na ang mga Amerikano sa ating bansa at unti-unti nakapasok ang mga missionaries from America, from Europe, no, in our country. So since then, way back before that, there was no light of the gospel. So something like that. Oh. At sa maraming iba pa na maaring sa panahon ngayon. So hindi makikita natin yung sinasabi, yung sovereign direction ng Diyos. Sabi niya, ang Diyos pa rin ang siyang nagpapasya na i-disseminate ang kanyang gospel sa isang malawak at sa isang makitid na pamamaraan. So yan ay isang bagay na dapat maliwanag sa atin. And then, it is a fact that those who do not receive the gospel cannot be saved. Now, many in our day are unwilling to believe in the so-called exclusivity of the scriptural way of salvation in Christ. Some believe that all religions in the world are different path goal. No? May kasabihan, all roads lead to London. So all religions are different paths that will lead to God. Sabi nila lahat. Sabi nila, ano lang naman yan eh. Iba-iba lang, pero iisa lang ang ating tinatahak. Isa lang ang ating patutunguhan, ang Diyos. May mga ganong paniniwala. Hanggang ngayon, ay naririnig natin yan. No? Pero ito isang bagay na hindi natin tinatanggap ng mga naniniwala sa Bible. Sapagkat hindi totoo na ang tao ay may natural na ability to improve his morality in the sight of the Holy God. Or he cannot improve his morality in the light of nature. There must be God's calling. Diba? Because no one can do so, no one can improve his spiritual and moral condition before man, being part of the fallen humanity. His mind and his will is closed in the things that will please God for his salvation. Romans chapter 3. Acts 4:12 and then Romans 3:10 to 12. Sabi rito, there is no salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. So walang kaligtasan. Ang tao ay hindi magkakaroon ng encounter sa Ebanghelyo ni Christ. But as I said, no one has ever improved his natural ability by virtue of common life. Dahil siya ay isang makasalanan. Romans 3:10 to 12, as it is written, none is righteous, no, not one. Ito pang salita na mas matindi. No one understand. No one seeks for God. All have turned aside together. They have become worthless. No one does good. No, not even one. Isipin mo yung salitang yun, ano? No one does good.
No? May maraming mga taong napakakilala sa kanilang kasamaan pero maraming nagawang maganda. No? Si Nebuchadnezzar ay kilala sa kanyang pagiging pagano ng kanyang kapanahunan at pagiging sabihin na natin masama at marahas. Pero naparaming ginawa niya na magaganda sa kanyang kaharian. Siya ang gumawa ng, di ba, yung one of the 7 wonders of the world. Ano yun? Hanging Garden of Babylon. Marami pa siyang nagawa na napakaganda. Pero bakit sabihin no one does good? Bilang sabihin na no one does good that will please God to save man. Walang gumagawa ng mabuti para ang Diyos ay malugod na siya'y iligtas niya. And then, it is God who produces the result of the spread of the gospel. So bagay ba na dapat nating tingnan? The gospel is being disseminated to everybody, but it is God who produces the result. Not all nations have the same degree of gospel life, as we said. Pag tinignan natin sa history, di ba? Yung Europe was blessed early with the truth. Di ba? Katulad ng sinabi ko, nung kumalat ang ebanghelyo sa panahon ni Apostol Pablo at sa missionary journey ni Apostle Paul, nakarating ang ebanghelyo sa Europe, particularly sa Rome. Pero nagkaroon ng dark days, dark ages. Nung bumagsak ang Roman Empire noong 410 AD sa kamay ng mga barbarians, ano nangyari? Yun naman ang pag-usbong ng tinatawag nating Roman Catholicism na siyang pumontrol ng maraming society, tabi natin organizational society at ang mga tao ng panahon na yun. Sapagkat nawala yung pamamahala ng mga emperor, naging mas malakas yung mga bishop at nagkaroon sila ng kapangyarihan hanggang sa nagkaroon ng Council of Trent at kumalat ang Roman Catholicism. Oh? So we can, in history, ano makikita natin? Alam din natin na kumalat ang ebanghelyo sa Africa, sa northern part ng Africa, kaya nakilala natin ang mga taong katulad nila Saint Augustine, isa sa sikat at pinakamahusay na teologo na nabuhay sa ating mundo galing sa Africa. Pero pagkatapos ng ilang panahon, kumalat ang Islam at mas maraming bahagi sa Africa ay naging Muslim. So anong makikita natin? Ganun ang nangyari. Nagkaroon ng Reformation. Sa Europe noong 16th century. Yun ang simula uli na kumalat ang ebanghelyo sa maraming lugar sa Europa, nabuksan ang marami pagdating sa katotohanan. Oh? Nakarating ang ebanghelyo sa iba't ibang lugar. Yun ang kalooban ng Diyos. During the colonial period, the Europeans spread the gospel to the new lands. The new lands like America. The new lands, di ba? So, in the case of North America, na spread ang gospel, resulta ng matinding persecution sa Europe. So, tumawid, mayroong mga tinatawag na Pilgrim's Fathers na sumakay ng isang barko na katawagin ay Mayflower, no? At tinawid nila ang Atlantic Ocean at nakarating sila sa Amerika noong 1620. At kasama ng pag-settle ng mga European sa Amerika ay ang pagkalat ng ebanghelyo, kaya maging ang unang-unang saligang batas sa Amerika ay hinalaw sa Bible ng mga Christians doon. Pero ano nangyayari ngayon sa Amerika at sa ibang bahagi ng Europe ngayon, nagsisimula na maging pagan uli at kumakalat ang ebanghelyo sa ibang lugar. Maging sa ating bansa at sa iba pang mga bahagi. So makikita natin dito, it is God who produces the result of the spread of the gospel. No? Nagsasarado siya ng pintuan, nagbubukas siya ng pintuan. Nagsasarado siya ng pintuan, nagbubukas siya ng pintuan. Pinakakalat niya ang kanyang salita ng mas malawakan, pinapakalat niya ng salita ng mas makitid lamang sapagkat siya ang nagpapasya kung kailan
makakarating ang salita niya at kung sino ang magkakaroon ng pananampalataya sa salitang naririnig nila. Paragraph 4. Bilisan na natin. Ang Ebanghelyo, ang tanging panlabas na paraan ng pagpapahayag sa mga tao kay Kristo. At sa nakaliligtas na biyaya, ito ay lubusang sapat sa ganitong layunin. Subalit, upang ang tao na patay sa kanilang mga kasalanan ay maipanganak na muli o mabuhay, meron pang higit na kinakailangan. Ang mabisa at matagumpay na gawain ng banal na espiritu sa bawat bahagi ng kaluluwa ng tao. Sa ganitong gawain, isang bagong buhay espiritual ang nalikha. Wala nang ibang gawain ang makapagdudulot ng panunumbalik sa Diyos. So dito, gustong sabihin ng paragraph 4 yung sufficiency of the gospel unto salvation. Sapat ang ebanghelyo para ang isang tao maligtas. And it is clearly stated, there is only one gospel and that is enough. Romans chapter 1, verse 15 to 16. So I am eager to preach the gospel to you also who are in Rome. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first, and also to the Greek. For in it, the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the righteous shall live by faith. Pumunta na pala ako hanggang verse 17. Now, Paul is expressing his confidence doon sa gospel. He is ready and he is willing. He is eager to preach it. Why? Because he believed na ang ebanghelyo ay sapat at makapangyarihan sa ikaliligtas ng mga makasalanan, siya man ay Hudyo o Griego. So, yung confidence na yan ay dapat meron din sa atin, mga kapatid, no? Sapagkat marami ngayon, parang ang nawawala na yung confidence sa gospel. Kaya gumagawa ng maraming gimmick sa mga pamamaraan ng pagtuturo, maging sa pamamaraan ng pagsamba, no? Ang worship, meron ng puppet show, siyempre, para yung mga tao makakuha ng atensyon, no? O mayroong mga tambourine dancers, para yung mga tao makuha yung atensyon. Pero hindi, sapat ang ebanghelyo para hilusin ang isang makasalanan na tao. No? Di ba, kwento ko na sa inyo, merong isang pastor sa community natin, yung kwento niya na minsan daw pauwi siya sa bahay ng kanyang kabataan. Pagtapos nagbible study daw doon sa loob ng bahay nila, hindi siya makapasok. Nakainom pa naman siya. No, hindi daw siya makapasok. So napilitan siyang umupo sa labas at may nangangaral doon sa loob ng bahay nila. At naintindihan niya ang ipinapangaral at naligtas siya. So siguro hindi naman siya masyadong lango. Noong panahon na baka yung nilagay na Alfonso ay may coke, kaya konti lang ang kanyang nainom. Naintindihan natin? Naintindihan niya. So pag di pa uunawa sa talaga ng Diyos sa iyo ang ebanghelyo, maiintindihan mo. No? Pero kahit na ipagdikdikan mo pa sa harapan ng isang tao, alam mo ba na wala talaga, hindi niya maintindihan, hindi niya talaga maintindihan. At ito hindi wala sa katalinuhan ng tao, kundi ito ay nasa pagkilos ng Panginoon. Hindi mapapalitan ng ebanghelyo, mga kapatid. And it is carefully qualified. However, there need to be powerful work of the Holy Spirit. Now, as I said, there must be confidence in the gospel preaching. There must be confidence in the gospel presentation. But, mayroong qualification na ginawa rito sa ating confession. Kailangan pa rin nakapangyarihan ng Espiritu Santo sa puso ng tagapakinig upang mag-produce ito ng buhay, mabuksan ang kanyang puso at tanggapin ang ebanghelyo, sapagkat ang tao ay patay sa kanyang kasalanan at walang kakayanang mapakinggan ang katotohanan at maintindihan ito. Kaya nga, mapabasa natin sa Bible ang salitang at binuksan ng Diyos ang puso ni Lydia upang tanggapin pinangangaral ni Pablo. So, ganun ang dapat na maging malinaw sa atin, no? Dapat andun ang confidence natin sa salita ng Diyos na may kapangyarihang itong pumilo sa puso ng isang tao dahil may Espiritu Santo
na gumagalaw sa mga taong tinatawag niya. Alam nyo, kapag ang isang tao, sabi natin, naging Christian. Kasi pinatanggap ko yan eh. Alam mo ba yun? Kaya naging Christian yan, pinatanggap ko. Mayroon lang akong biglang naalala na isang tao na, hindi nyo man kilala yan, pero bigla lang pumasok sa isip ko ngayon na kasi merong isang kinasal, mag-asawa. So, kinasal sila. Pagkatapos, nung malaman itong taong ito, na kinasal sila at hindi siya naimbitahan, no? Doon sa kasal, alam mo, sabi niya sa akin, bakit ako hindi naimbitahan doon? Hindi ba nila alam na utang nila sa akin ang kanilang kaluluwa, kaya sila naging mananampalataya? Kaya sila tumanggap dahil sa akin? No? Medyo tumaas ng konting balahibo ko. Pero ang gusto ko lang sabihin, may mga taong ganun ang feeling nila, alam mo ito, ano ko to? Ano? Fruits ko to. Usually, yung mga fruits mo, hindi nagiging totoo. No? Madalas ganun Man-produced conversion, in most cases, may result to apostasy. John 16:7-8. Nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. If I do not go away, the helper will not come to you. But if I go, I will send him to you. And when he comes, he will convict the world of sin and righteousness and judgment. Who convicts the sin? The Holy Spirit. Who convicts a person about judgment? The Holy Spirit. It is not the pastor. It is not the one who shared the gospel. Of course, yung preaching niya dapat may ganun ang laman. Pero the Holy Spirit convicts the sin. Romans 8:9-10. You, however, are not in the flesh, but in the Spirit. If in fact the Spirit of God dwells in you, anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to him. But if Christ is in you, although the body is dead because of sin, the Spirit is life because of righteousness. So, the Holy Spirit can powerfully work in the life of a person. So pagka kumilos yan, ang buhay, ang taong yan, magkakaroon siya ng buhay. No? Kaya makapangyarihan ng Espiritu Santo sa buhay ng isang tao. So, alam niyo, mga kapatid, tapos na yung oras ko, no? Gusto ko lang din sabihin, pag binasa natin yung chapter na ito, patungkol sa confession, itong of the gospel and the extent of grace, meron lang akong napansin dito. Medyo hindi binigyang diin dito yung necessity ng yung tinatawag na yung mandate sa church to share the gospel. Ibig sabihin, tinuturo na kailangan ng gospel, dapat ituro ang ebanghelyo para maligtas, pero mukhang may kulang siya doon sa confessions na hindi binibigyang emphasis yung mandate given to church to bring the gospel to the world. Ibig sabihin, it is the church that should bring the gospel to the world. It is not just an individual thing. No? Kundi it is the church. So when you preach the gospel, when you share the gospel, you are representing a church. No? Yun ang dapat na maging malinaw. It is the duty of the church. It is not just the duty of an individual. It is the duty of the church. So we preach the gospel, we share the gospel because it is the mandate to the church. Matthew 28, di ba? Yung tinatawag nating Great Commission. So, dapat maging malinaw na bakit hindi nabigyan ng emphasis ito sa ating confession, hindi ko alam. Pero may mga nagsasabi, it is because the primers of the confession then see, yung primers of the confession, hindi nila yung nakita yung kahalagahan nito. Kaya lang, the confession was written in the time of the defense of the truth against so many errors na nagkukroll sa Christian community sa Europe noong panahon na yun, lalo na sa Great Britain. No? So, kaya ang nangyari, sinulat yung confessions to defend the truth. To defend the truth about the necessity of the gospel, to defend the truth about the necessity of preaching and proclaiming the gospel. Pero hindi na nabigyan emphasis yung mandate ng church
No, hindi dahil hindi nila nakikita na kailangan 'yon, kundi dahil nakakonsentrate sila sa pagdidepensa ng katotohanan ito na nung panahon na 'yon, kumakalat din ang katuruan na pwede ka namang maligtas kahit na hindi mo narinig ang ebanghelyo, basta maging totoo ka lang sa paniniwala mo. Meron kang pursuit na gawin ang tama sa nakikita mong tama at maaaring iligtas ka rin ng Diyos. Kaya kumalat yung katuruan. Hanggang 1980s, kumalat yun, yung tinatawag na Christian Anonymous. Anonymous Christian. Na pwedeng may mga Christian na hindi talaga nakapakinig ng ebanghelyo, hindi talaga nakaunawa ng ebanghelyo. Pero maaaring Christian din sila kasi totoo sila doon sa naiintindihan nilang truth na narinig nila sa magulang nila o kaya naman. And they're true to that, and they're sincere to that. So, yun yung panahon na pagkalat niya at dahil doon dinipensa ng confession, hindi kailangan ang gospel at hindi na nabigyan ng pansin yung kahalagahan na ang iglesia ang dapat gagawa nito. Pero ang gusto ko lang sabihin mga kapatid sa ating pagtatapos ngayon, no, the work of preaching meaning is still vast. No? As Europe is now becoming pagan, the progressive countries are turned into secularization, and many are still being in darkness of false religion. The church should all the more be zealous in preaching, in praying, and in supporting the gospel cause. Okay? Maraming salamat. Meron kayong gustong itanong o liwanagin ito sa ating o any comment, clarifications? Yes. Tanong natin sa Diyos. Hindi ko kayang sagutin yan eh. Kasi tulad ng sinabi ko, I think nabasa na nabigyan din ko na ito sa nakaraan. Ang makapakinig ng ebanghelyo ay hindi karapatan ng isang makasalanan, kundi ito'y biyaya. So, kung ang isang tao hindi niya napakinggan ng ebanghelyo, walang binaviolate ang Diyos sa kanya, sa buhay niya, sa pagkatao niya. Dahil siya isang makasalanan, deserving siya na sa kapahamakan. Kung napakinggan niya ang ebanghelyo, yan ay isang biyaya. A special blessing. No? A discriminatory blessing. Pwede kung gusto mong sabihin at gamitin yung salitang yan. Okay? Kuya Steve, parang may gusto kang sabihin, ha? Okay? There is no righteousness, there is no justice. Never hearing. It's all grace from grace. Kung hindi nakapakinig yung isang tao, hindi dahil karapatan niya, may na-violate na rights sa kanya. It is because, Verse 26. May nakakarinig, nag-pray sila rin para sila Panginoon. So, hindi rin naman lahat ng nakakapakinig na naniniwala. Yes, Alan.
mahirap sukatin eh ang bawat isang tao eh, no? Kung saved ba talaga siya o hindi. Kasi pwede rin namang naniniwala siya doon sa pinaniniwalaan natin, pero maaring strange pa rin sa kanya yung totoong karanasan ng Ebanghelyo. Pero ito ang gusto kong sabihin, ang isang totoong tupa, nakikinig yan sa pastor. My sheep hears my voice, sabi sa John chapter 10. Ang ibig sabihin, ang isang totoong tupa, maaaring sa una hindi niya naintindihan, hindi niya naunawaan, maaaring may paglaban, pero meron sa puso niya na hangaring matuto at maunawaan ang katotohanan. At kung ito'y tinig ng kanyang pastol, ito'y kanyang pakikinggan later on. No? Iba-iba lang ang paglago natin, iba-iba yung unawa natin. I believe John Wesley is Christian, though he is not embracing the so-called doctrine of elections, no? Because he believes the gospel. But the problem is, kung meron kang resistance, yung tinatawag na adamant kayong, you are vehemently, if I use the term in English, vehemently, opposing the truth, no? To some, talagang vehement ang pag-oppose mo sa truth, I would have doubt kung meron ka talagang totoong Holy Spirit sa buhay mo. Kasi, in my case, I also oppose sa ilan sa mga katotohanan na pinaniniwalaan ko na ngayon. Pero progressive, na iniintindi ko, inuunawa ko, at nililiwanag din sa akin ng Panginoon yung mga katotohanan. At sinasabi ko, mali ako. At ito'y tama. Nakuha nyo? So, iba-iba, mahirap sukatin yan, pero hindi natin pwedeng, hindi natin, siguro kung meron lang isang bagay, kung talagang vehement yung kanyang pag-oppose sa truth, kahit na pinakikita mo na ng maliwanag ito sa kanya, ito ang maliwanag, no? Tapos, sarado talaga siya at paglalaban niya pa rin kung ano yung mali. Siguro mayroon din akong karapatang magsabi na may doubt na ako kung ikaw nga talaga ay mananampalataya o may Holy Spirit sa buhay mo, sapagkat ang Holy Spirit ay ang ating great teacher at nagbibigay ng liwanag sa atin para maintindihan natin talaga yung truth No? Okay? Sana? Sige, mag-break tayo.